Pagkatapos marating ni Arthur ang hangganan ng pader ng Deceden at makipagpulong doon, ang tagpo ay lumipat sa isang nagyayelong kabundukan kung saan 4 na karawahe ang tahimik na naglalakbay sa gitna ng malamig na hangin. Ito pala ang grupo ng ama ni Arthur. Sa pangunguna niya, agad niyang napansin sa malayo ang pader at ipinaalam sa lahat na malapit na sila. Sa likurang bahagi ng isa sa mga karawahe naroon ang ina ni Arthur kasama si Jasmine, kapwa nakasakay habang binabaybay ang mapanganib na daan. Habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay, biglang nagwala ang halimaw na humihila sa kanilang sinasakyan. Agad naging alerto ang ama ni Arthur, naramdaman ng paparating na panganib, walang pag-aalinlangan, binalaan niya ang buong grupo na maghanda sa isang nalalapit na labanan. Ngunit hindi na sila nakaporma, mula sa likuran ay biglang sumabog ang isang malakas na pag-atake, nainis ang ama ni Arthur habang napagtantong isa na naman itong ambush. Isa sa kanilang mga karawahe ang agad nawasak sa tindi ng pagsabog, at dahil sa matinding pinsala, napilitan siyang putulin ng tali upang pakawalan ang nilalang na humihila rito. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na natukoy ng isang babaeng mage ang lokasyon ng kalaban at agad itong tinarget, sabay babala sa iba kung saan nagmumula ang atake. Dahil sa kanyang aksyon, nabunyag ang posisyon ng mga kaaway na nagtatago sa likod ng malalaking bato. Hindi nag-aksaya ng oras si Jasmine at agad na sumugod, samantala, nagkagulo ang iba pa nilang kasama habang pilit sinasalba ang mga dala nilang supply na nahuhulog mula sa nasirang karwahe. Habang papalakas ang tensyon, nagsimulang maghanda ang babaeng mage ng mas makapangyarihang mahika at humingi ng proteksyon mula sa kanyang mga kasamahan. Sa kabilang banda, naiirita at nag-iisip ang ama ni Arthur, sa dami ng kalaban, hirap niyang matukoy kung saan eksaktong nagtatago ang mga ito. Sa gitna ng kaguluhan, agad kumilos si Durden at nagcast ng Earthwall Magic, bumuo ng makapal na harang sa paligid nila upang protektahan ang kanilang posisyon. Kasunod nito, iniutos ng ama ni Arthur na maghanda ang lahat at siguraduhing hindi masisira ang kanilang mga supply. Isang babaeng elf ang mabilis na nag-utos kay Durden na manatili sa depensa at bigyan sila ng malinaw na tanaw. Sumunod naman si Durden at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang iangat sa ere ang dalawa. Habang naghahanda ang mga ito, mabilis namang tinungo ni Jasmine ang isang kalaban na nakapwesto sa likod ng malaking bato. Nang maglunsad ang kalaban ng fireball, agad itong sinalubong ni Jasmine gamit ang kanyang mga patalim na pinatibay ng mahika. Tumagos ang mga ito sa apoy, ngunit nakapagtanggol ang kalaban gamit ang magic barrier. Gayunpaman, hindi nito napansin ang palasong tumama sa kanyang leeg mula sa likuran, isang perpektong tira mula sa babaeng elf sa itaas. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang panganib. Sa likuran ng elf, may isa pang kalaban na nakasakay sa isang lumilipad na nilalang ang palihim na papalapit. Mabuti na lamang at agad itong napansin ni Angela, na walang pag-aatubiling gumamit ng kanyang kapangyarihan upang pabagsakin ang halimaw. Bumagsak man ang sinasakyan nito, nanatiling handa ang kalaban, agad itong lumikha ng isang patalim na yari sa yelo at nakaiwas sa isa pang palaso. Bago pa man makapaglabas ng panibagong atake, nagulat ang babaeng elf at agad nagbabala kay Reynolds na pigilan ito. Sa tamang oras, hinarang ni Reynolds ang paparating na pag-atake at tinunaw ito gamit ang kanyang nagliliyab na kamao. Hindi na niya binigyan pa ng pagkakataon ang kalaban, agad siyang sumugod. Ngunit bago pa niya tuluyang maabot ang target, nauna pang tumama ang isang ice blade na samugat sa kanyang braso, dahilan upang siya'y mapa-atres. Sinamantala ito ng babaeng elf at pinaulanan ng mga palaso ang kalaban, kasabay ng sunod-sunod na wind slash, subalit nagawa pa ring maarang ng kalaban ang mga ito gamit ang kanyang barrier. Sa gitna ng laban, napagtanto ng kalaban ang isang bagay, may nakalimutan siya, at nang kanyang maalala, huli na ang lahat. Nasa harap na niya si Reynolds, sa isang iglap, sumuntok si Reynolds gamit ang kanyang nag-aapoy na kamao na diretsyo nitong tumagos sa dibdib ng kalaban, agad tinapos ang kanyang buhay. Unti-unting hamupa ang tensyon, habol hininga ang grupo habang pinoproseso ang biglaang pag-atake, ngunit bago pa tuluyang makapagpahinga, may isang figure ang lumitaw mula sa makapal na usok. Hindi ito kalaban, si Arthur pala yun, hawak ang isang walang malay na kaaway. Tahimik niyang ipinahiwatig na sinadya niyang buhayin ng isa, upang makuha ang mga impormasyong kailangan nila. Matapos sabihin ni Arthur ang kanyang plano, walang pag-aalinlangan niyang itinapon sa tabi ang walang malay na kalaban. Idinagdag pa niya na magpapadala sila ng mga sundalo upang kunin ang halimaw para sa pananaliksik. Ngunit matapos niyang magsalita, biglang bumalat ang isang kakaibang katahimikan, na natiling walang imik ang lahat sa kanyang harapan, tila nagulat sa bigla niyang pagdating. Ilang sandali pa, saka lamang nila na proseso ang lahat, bigla silang natawa, at ang ama ni Arthur ay lumapit at inakbayan siya habang humahalaklak. Hindi nito maitago ang saya at pagmamalaki, worry bang hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nasaksihan.
Tuluyan ang naglaho ang banta ng ambush, at hindi nagtagal ay narating na rin nila ang lungsod. Dahan-dahan silang pumasok sa loob ng napakalaking pader, dala ang mga natitirang supply. Habang ibinababa ang mga kargamento, napaisip si Arthur sa nangyari kanina. Matagal na rin mula nang huli niyang makita ang Twin Horns na lumaban ng magkakasama. Kitang-kita niya kung paano nila ginagamit ang lakas at kahinaan ng bawat isa, at malinaw na ang kanilang galaw ay bunga ng maraming taon ng karanasan at pinagsamahan. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang ama, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung ilang laban pa kaya ang kakayanin nilang harapin, bago tuluyang singilin ng digmaan ang kanilang katawan at buhay. Hindi pa man lumalalim ang kanyang pag-iisip, may marahang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Paglingon niya, naroon ang kanyang ina. Pagsapit ng gabi, nagtungo sila sa isang lugar na tila isang kainan. Bago pa man sila tuluyang makaupo, napansin agad ng ama ni Arthur ang kakaiba sa kanya. Hindi na nito maramdaman ang kanyang core. Nagtaka ito kung gaano nakalakas ang kanyang anak. Tahimik ngunit diretso namang ibinahagi ni Arthur na kamakailan lamang ay naabot na niya ang white core. Sa sandaling yun, hindi maitago ng kanyang ama ang labis na tuwa. Halos ipagmalaki niya ito sa lahat. Habang tumatawa at puno ng pagmamalaki sa narinig, sa huli, niyakap siya nito ng mahigpit, isang yakap na puno ng damdamin at pananabik, na para bang muling nakita ang batang matagal niyang hinanap. Habang masayang nagkukwentuhan at kumakain ang lahat, napatingin si Arthur sa kanyang mga magulang. Alam niyang madalas silang bumiyahe papunta at pabalik ng pader. Ngunit hindi niya inaasahang magkikita sila ng ganito. Sa sandaling yun, pakiramdam niya isang bihirang pagkakataon nang makasalo silang muli sa iisang hapag kasama ang Twin Horns. Ngunit naputol ang kanyang pag-iisip nang banggitin ng kanyang ama na palagi silang nagpapadala ng mensahe sa kanyang kapatid tuwing bumabalik sila sa Black Bend. Nagulat si Arthur sa narinig. Hindi niya akalaing may ganoong komunikasyon, lalo't hindi man lang ito nabanggit sa kanya ng kanyang kapatid. Ipinaliwanag ng kanyang ama na nasa yugto pa ng pagiging rebelde ang kanyang kapatid, kaya't hindi ito masyadong nagkukwento. Dagdag pa ng kanyang ina, kadalasan ay maikling tugon lamang ang natatanggap nila, mga simpleng pahayag na ligtas siya at maayos ang kalagayan. Gayunpaman, ramdam sa kanyang tinig ang pag-aalala, lalo na sa tanong kung maayos ba ang pagkain ng kanyang anak at kung may mga kaibigan na ba ito. Dahil dito, iminungkahi ni Arthur na kung talagang nag-aalala sila, maaari naman silang bumisita sa kastilyo. Alam niyang iyon ang tunay na nais ng kanyang kapatid. Ngunit ayon sa isang elf na kasama nila, mas mahigpit na ngayon ang seguridad sa kastilyo. Tanging mga pinuno at mataas na ranggo lamang ang pinapayagang gumamit ng mga teleportation gate, at yun ay para lamang sa opisyal na mga gawain. Hindi nagpatinag si Arthur at inalok na siya na mismo ang magdadala sa kanila, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, mahina ang pinutol yun ng kanyang ina. Ayaw raw nilang maging pabigat, lalo na't may itinatayong bagong underground na transportasyon na magpapadali sa kanilang pagbisita sa hinaharap. Sa kabila nito, hindi pa rin nawala ang pag-aalala ni Arthur. Narinig niya ang mga ulat na lalo pang nagiging mapanganib ang daan mula Black Bend, at sapat na patunay ang laban na kakaharap lamang nila. Ngunit tila hindi ito gaanong pinansin ng kanyang ama. Para rito, wala namang seryosong nasaktan, at ang mga kalaban ay halos hindi man lang nakalapit sa kanya. Doon na bahagyang tumaas ang boses ni Arthur, ipinaalala niya na maaaring ngayon ay ligtas sila. Ngunit paano na sa susunod? Hindi rin niya nakalimutang banggitin ang nakaraan kung saan nawala ng malay sina Jasmine at Durden. Hindi lamang siya ang nag-aalala, pati ang kanyang kapatid. Dahil sa kanyang mga salita, biglang nanahimik ang buong mesa, bamigat ang hangin sa pagitan nila, at tila walang gustong magsalita. Sa huli, sinubukang basagin ng dalawang babae ang tensyon sa pamamagitan ng pagpapanggap na may naalala. Nagmadali silang tumayo, dahilan upang magkunwaring abala sa pagkuha ng kanilang mga gamit. Samantala, si Durden naman ay tila walang pakialam sa bigat ng sitwasyon. Walang kaalam-alam, nagtanong pa ito kung nasaan na ang kanilang tagapaghatid ng pagkain. Dahil dito, hindi napigilan ng babaeng elf na mapatingin sa kanya ng may halong inis, sabay kumpas ng kamay na tila hindi na alam kung matatawa o may inis. Nagpatuloy ang mabigat na tensyon sa kanilang pag-uusap. Sa gitna ng katahimikan, mahinahong nagsalita ang ina ni Arthur. Ipinaalala niya na kahit hindi kasing laki ng responsibilidad ni Arthur bilang isang lance ang kanilang ginagampanan, ginagawa pa rin nila ang kanilang bahagi para manalo sa digmaan. Tulad niya, lumalaban din sila upang matapos ang lahat ng ito. Tahimik lamang na nakikinig ang ama ni Arthur habang ipinahayag naman ni Arthur ang kanyang pangamba, na inilalagay ng kanyang mga magulang ang kanilang sarili sa panganib. Ngunit agad itong sinalubong ng sagot ng kanyang ina. Sa panahon ng digmaan, walang sino man ang ligtas, lahat ay nasa panganib, pati si Arthur. Doon na sumiklab ang galit na matagal nang kinikimkim ni Arthur.
hindi na niya napigilan ang sarili at pasigan niyang iginiit na kaya niyang harapin ang panganib. Ngunit hindi na rin nanatiling tahimik ang kanyang ama. Sa unang pagkakataon, mariin itong sumagot, tinawag ang kanyang pagiging mapagkunwari, hindi nito tinanggap ang ideya na si Arthur lamang ang maaaring malagay sa panganib habang sila ay mananatiling ligtas. Para sa kanya, ang pag-iwas sa tungkulin ay katumbas ng pagtalikod sa kanilang kaharian. Ang simpleng pag-uusap ay tuluyan ng nauwi sa matinding hindi pagkakaunawaan. Sumagot si Arthur ng may galit, ipinapahayag na ang lahat ng kanyang pakikipaglaban ay para protektahan sila, ngunit kasabay nito, inilabas din niya ang kanyang pinakakinatatakutan, ang posibilidad na may mangyaring masama sa kanyang mga magulang habang siya ay wala, maging ang kanyang kapatid ay nadamay sa kanyang pangamba, lalo na't ito'y mas lalong nagsasanay upang sumunod sa kanilang yapak. Sa kanyang isip, muling nabuhay ang alaala ng pagkawala, isang trahedyang ayaw na niyang maulit. Sa huli, pinutol ng kanyang ama ang usapan, malinaw at mabigat ang kanyang mga salita. Para sa kanya, ang pagprotekta sa pamilya ay mahalaga. Ngunit hindi yun sapat, nais din niyang mabuhay ang kanyang pamilya ng may kalayaan at dignidad, iyon ang dahilan kung bakit sila patuloy na lumalaban. Ipinaalala niya kay Arthur na maaaring hindi lamang ang Deceden ang naging tahanan nito, ngunit para sa kanila, iyon lamang ang nag-iisang tahanan na mayroon sila, at kung kinakailangan nilang ibuwis ang kanilang buhay upang matiyak ang mas magandang kinabukasan para kay Ellie, handa silang gawin yun. Pagkatapos ng mga salitang iyon, tahimik na umalis ang kanyang mga magulang, iniwan si Arthur na nag-iisa, nanginginig sa galit at emosyon, mahigpit niyang hinawakan ng mesa, hanggang sa ito'y mag-crack sa lakas ng kanyang pagkakahawak, hindi na niya kayang manatili pa roon. Sa huli, lumipad siya palayo, tinatalikuran ng lugar, dala ang bigat ng kanyang damdamin, at walang malinaw na patutunguhan.